Mas mukha kang cheap. Tignan mo nga sarili mo. Matagal pang Pasko pero para ka naglalakad na Christmas tree. Pinagmasdan niya ang dangling earrings nito na star ang shape. Pulang-pulang damit nito at may malaking puting ribbon sa likod na may ternong kulay gold na sapatos na mataas ang takong. Parang nais ng kumanta ni Jose Marichan sa outfit ng babae. Umusok ang ilong nito. This is fashion. Palibhasa, wala kang taste. Ang boring ng damit mo. Kasing boring ng personality mo. Ano nga ulit ang sabi mo? Babayaran mo ko para layuan ang asawa ko? Baliw ka ba, Miss Dragon Lady? At sino ka ba bukod sa head ng marketing department? Ako ang dapat papakasalan ni Luis kung hindi umeksena si Dorina. At ngayon ay ikaw. Pero titiyakin ko magkakahiwalay din kayo. Sa panaginip mo lang yan mangyayari. Hindi kami maghiwalay ni Luis. Matindi ang kapit ko sa kanya. Parang super glue. Nakangisi niyang sabi. Tingnan natin kung kaninang huling halakhak. I will make your life a living hell. Dito sa unicorn. I will drag you to hell. Ani ang pinalakihan ng mata ang babae. Nagmamadali itong lumabas ng kanyang opisina. OMG, Miss Kimberly, ganun ka pala katapang? Para lang akong salamin. Kung anong ginagawa sa akin ng isang tao, binabalik ko lang. Kapag mabait ka sa akin, mabait din ako sa'yo. Correct, idol na talaga kita. Tawagin natin si bakla mamayang break time. Nag-appear silang dalawa. Bumalik na siya sa trabaho. Nakatutok siya sa laptop nang dumating si Dorina. Nakabusangot ito. O Dorina, bakit may problema ba? Si Dustin kasi hindi sinasagot ang tawag ko. Nag-aalala lang naman ako. Wala kasi siya sa site. Teka, tatawagan ko. Hindi naman nalilate ang lalaking yun. Agad na sumagot si Dustin. Ni loudspeaker niya. Hello Kimberly, napatawag ka. May kailangan ka ba? Bakit wala ka sa site? Tinawagan ka daw ni Dorina. Makulit ang babaeng yun, pipikutin pa yata ako. Tawag ng tawag. Kimberly, hinihintay kita. Agad niyang tinapos ang call at ba kung ano pang masabi ni Dustin. At muling nagring ang kanyang cellphone. Nakita niyang mangyak-ngyak na si Dorina. Huwag mong pansinin ang sinasabi ni Dustin. Kagabi pa ako tumatawag. Hindi niya sinasagot. Tapos ikaw isang ring lang? Sinagot niya kaagad at ngayon tinatawagan ka niya ulit. Teka, nagkakagusto ka na ba kay Dustin? Ha? Hindi ah. May tatanong lang ako kaya ako tawag ng tawag. Naku, diyan nagsisimula yan. Mabait si Dustin at gwapo pa. Bagay kayo. Wait lang, balik na ako sa work. Bye. Iwas ni Dorina sa panunukso niya. Napailing na lamang siya dahil mukhang may kagaya na din siyang umiibig ng walang kapalit. Nagpupuyos ang dibdib na pumasok sa kwarto si Trixie. Kinuha nitong cellphone sa bag at may tinatawagan. Hello, Albert my baby. May papagawa ko sa'yo. Turuan mo ng leksyon ang babaeng nagngangalang Kimberly Joy Carillo. I don't care what you do. Basta dapat takutin mo siya at kung pwede iligpit mo na. Tumawang mag-isang babae at nag-retouch. Lumabas ulit ito at pinuntahan si Luis. Yumakap at halikan sana ito sa binata. Ngunit umiwas ito. I'm married, so stop pestering me. Mas maganda pa ako sa asawa mo. At anyway, willing ako maging number 2. Anong nangyari sa business partnership natin sa Canada? I miss you, honey. Humawak ang babae sa dibdib ni Luis, tinulak niyang babae. Trixie, tigilan mo ko. Baka magselos ang asawa ko. Umismit si Trixie. Hindi mo ba ako namimiss? Hindi. Kung hindi mo kayang ihiwalay ang professional sa personal na buhay, you better resign. Noong girlfriend mo si Dorina, tuloy pa din ang relasyon natin sa kama. Walang dahilan para tumigil tayo. Alam mong kayang-kaya kitang paligayahin. Eksperto ako sa kama. Look, iba ngayon. Kasal na ako. Mahal mo bang babaeng pinakasalan mo? Pinihit ni Kimberly ang doorknob upang pumasok sa opisina ni Luis. Masama pa din ang timpla ng kanyang katawan kaya naisipan niyang magpaalam na munang uuwi. Nadinig niya ang tanong ni Trixie. Ayoko sagutin ang tanong mo. So, hindi mo mahal. Kasi madali lang sagutin ng oo kung mahal mo si Kimberly. Oo, hindi ko siya mahal. Ano, masaya ka na? Sabi ni Luis na tila patalim ang bawat salita nitong bumaon sa kanyang dibdib. Sugatan ang puso niya. Nabitawan niya ang hawak na doorknob at nagmamadaling lumayo. Sumakay siya ng elevator. Pinigil niya ang luhang nagbabantang pumatak mula sa mga mata. Alam naman niyang hindi siya mahal ni Luis.
Pero masakit pa din kapag galing mismo sa bibig nito. Naglakad siya na naglakad, napansin niya tila may sumusunod sa kanya. Lumiko siya sa kanto. Nakasunod pa din ang lalaking nakaitim ang jacket at nakasombrerong puti. Marunong siya ng taekwondo, lalaban siya kahit anong mangyari. Hold upper malamang ang lalaki, wala naman siyang dalang bag o kahit cellphone niya naiwan niya sa opisina sa pagmamadali. Nagkubli siya at nang malapit na lalaki inundayan niya ito ng malakas na suntok. Bumiling ang mukha nito sa hindi inaasahang pag-atake niya. Laking gulat niya dahil ang napagkamali niyang hold-upper ay si Luis. Shit! Anang lalaki. Nakita niyang dumugo ang labi nito. Luis? Naku sorry, akala ko hold-upper ka. Grabe talagang pagiging bayolente mo. Bakit ba kasi sinusundan mo ko? Wala, akala ko makipagtagpo ka. Kanina ko makikipagkita. Paranoid ka din ano? Tinalikuran niya ito bago inirapan at ngumiti siya dahil nakaganti na siya sa pananakit nito ng kanyang damdamin. Kulang pang isang suntok, sumunod ang binata at hinila siya sa kamay. Umuwi ka na, delikadong panahon ngayon. Hindi mo kailangan maging concerned sa babaeng pinakasalang mo lang dahil kailangan. Hindi mo ko mahal, hindi ba? Ano na naman bang drama yan? Itanong mo sa lover mong kakarating lang galing Canada. Narinig mo bang usapan namin kaya ka nagmamaktol at naglalakad na parang baliw? Alam kong hindi mo ko mahal pero kailangan pa bang sabihin sa ibang tao? Lalo sa babaeng tinatawag nilang dragon pero mukha namang penguin ha? Kapag hindi ko sinabing mahal kita, pag-iinitan ka niya at iinisin. Hindi mo kilalang babaeng yun. Umahon ng pag-asa sa kanyang puso. Anong ibig mo sabihin? Hindi totoong hindi mo ko mahal? Mahal mo ko? Hindi kita mahal. Tamang sinabi ko sa kanya. Ikaw yata ang baliw. So anong punto mo? Totoo naman palang wala kang gusto sa akin. Kung gusto kong usapan, gusto kong katawan mo. Baliktad pala tayo, hindi kita gusto. Pero mahal kita. Leche, ano bang mga pinagsasabi niya? Tumalikod na siya upang lumayo sa binata na may humarang sa daan. May puting van na dumating at may 6 na lalaking sa pilitan siyang sinakay. Nakita niyang nakipagsuntukan si Luis bago siya mawala ng ulirat. May tumawag kay Trixie habang nasa bathtub at nagre-relax sa maligamgam na tubig at may rose petals na nakalutang. Amo, 5 oras na kami sa biyahe, nakidnap ko ng tao sa picture. Sabi ng nasa kabilang linya. Mga, isang babae lang pinapaturuan ko sa'yo ng leksyon. Ha? 2 nasa picture na pinadala mo. Isang babae at isang lalaki. Buisit, bobo. CEO ng Unicorn Marketing Agency ang lalaki sa picture. Maliwanag sa message ko na yung babae lang kikidnapin. Napahawak siya sa ulo. Malaking gulo kapag nalaman na sangkot siya sa kidnapping ng mag-asawang Moya. Mabubulilyaso mga plano niya. Nasaan na kayo? Pakawalan yung mga bihag. Utos niya. Teka boss, ang ganda ng babae. Paglaruan na muna namin bago palayain. Gago, rehas ang paglalaruan mo kapag nagkataon. Kahit saang lupalop ka magtago, hahanapin ka ng mga Moya. At huwag na huwag mo kong idadamay. Ako ang papatay sa tanga ka. Boss, dapat kasi kinarap mo na yung picture. Nag-send ka ng larawan ng 2 tao kaya akala ko 2 pinapakidnap mo. Nangangatuwiran ka pa sa kabobohan mo. Mag-backread ka, makikita mong binigay kong pangalan. Kimberly Joy Moya. Bobo, may nakasulat bang 80? Ihinto mong sasakyan at ibaba niyong mga bihag. Boss, tulog pa. Dinamihan kong papatulog kasi mahabang biyahe natin. Basta pakawalan niyo na kapag nakaumoy na panganib ang security ni Luis. Papasabugin na lang nilang mga ulo niyong mga tanga kayo. Sige boss, hahanap kami ng pwedeng pagbabaan sa 2. Nagising silang kalag ng kanilang mga tali sa kamay at paa sa isang malawak na lupain na walang tao. Naglakad sila Luis at Kimberly. Wala pa din silang nakikitang kabahayan. Palubog na ang araw, tanaw niya ang kulay orange na sinag ng araw sa dakong silangan. Hawak ni Luis ang kanyang kamay. Bakit parang nangingiti pa siya kahit na pinapaltos ng kanyang paa sa paglalakad? Tahimik lang ang binata. Marahil ay iniisip nito kung paano sila makakabalik. Nakita niya ang boss na umupo sa ilalim ng malaking puno. Nanatili siyang nakatayo at nagdarasal na sana'y ma-rescue sila ng security ni Luis. O may taong dumating na maaring mahinga nila ng tulong. Nangangatog ng kanyang tuhod. Nakatakong pa naman siya. Hinawakan muli ni Luis ang kanyang kamay. Come, sit here beside me. Huwag kang mag-alala. Everything will be alright. Para siyang nahihipnotismo sa sumunod na lamang dito at umupo na rin. Anong gagawin nila? Binabalot ng nerbiyos ang kanyang katawan. Paano kung bumalik ang mga kidnapper? Kimberly, pamilyar ka ba sa mga bugtong? Ha? Oo. Bakit mo natanong?
Maglaro tayo para may thrill. Dapat may pustahan. Anong pusta mo? Wala po akong pera. Naggulo ang sabi niya. Hindi perang pusta. Serbisyo o kahit anong kaya mong i-offer. Matagal siyang nag-isip ngunit wala siyang alam na maaring i-offer sa boss niya. Dahil kaya nitong bilhin ng lahat. Ganito na lang, halik na lang kapag natalo ka. Tapos kapag akong talo, pitik sa ilong at kurot sa tagiliran. Sabi ng binata, saglit siyang nag-isip. Parang lugi siya pero parang gusto niya magpatalo sa lahat ng tanong. Pero kumpiyansya siya dahil marami siyang alam na bugtong. Bugtungan ang libangan nila ng ina, lagi bago matulog nung bata pa siya. Okay, let's start. Mauna ka na magtanong. Kaharap kong mahangin, wala nang ginawa ko hindi umiling. Ang unang bugtong na naisip niya, matamang nag-isip ang binata. Electric fan? Tama! Buong bahay tumilit nagluksa. Nang sa gabi siya'y nawala. Gumanang isip niya. Kuryente? Galing ah. Ano tong araw-araw bagong buhay, taon-taon na mamatay? Napatagal ang isip ng binata. Sirit! Anito kaya pinitik niyang ilong at kinurot sa tagiliran ng binata. Nagtawanan sila na para siyang mga bata. Nagkatinginan sila ng matagal na una siyang magbaba ng tingin. Ang sarap palang tumawa sa isang simpleng dahilan. Kalendaryo ang sagot. Kung wag niya kayang sagutin ang susunod na bugtong kahit na alam niya, lihim siyang natawa sa sarili. Gusto ka lang mahalikan. Sariling-sarili mo na, ginagamit pa ng iba. Wala siyang idea sa bugtong ng binata. Biglang namulang kanyang pisngi ng maisip ang parusang naghihintay sa kanya. Hindi ko alam, mahinang sabi niya, narinig niyang tawa ng binata. Pulang-pula ka na, para kang kamatis. Talo ka, kiss mo ko. Nilapit niyang mukha at masuyo niyang hinalikan sa labi ang binata. May nanulay na electric shock mula sa kanyang labi, papunta sa kanyang puson. Kinabing siya nito't lumalim ang halik na kanyang namang tinugon. May nadinig silang yabag padating. Naghiwalay ang kanilang mga labit na tanaw ang grupo ng mga kalabaw na naglalakad. Hinubad ng binatang suit na vest. Tanging white t-shirt lang ang tinira. Bigla siyang kinabahan. Bakit naghubad ito? Ang dumi ng isip niya. Malamang naiinitan na. Kagaya niyang gumigitaw ang pawis sa noo, alam niyang gusto lang ni Luis na palipasin ang oras habang nagpapahinga na hindi namamalayan. Humanga siya dito dahil talaga namang nalibang siya. Kimberly, we should not focus with our problem. Lalo at wala pa naman tayong magagawa. Tsak na may darating o dadaang tao. Maghintay lang tayo. May kinuha itong chewy candy na white rabbit sa bulsa at sa pagkamaghanyay, matapos buksan ni kinagat itong candy at binigay sa kanyang kalahati. Excited siyang tikman ng candy na pwedeng kainin ng balat. Here, don't worry, wala akong sakit. Sabay abot sa kanya ng candy na kanya naman tinanggap at sinubo dahil gutom na rin siya talaga. Bakit parang napakasarap ng candy na yon? Dahil ba may kagat ni Luis? I will tell you the success story of Lola Marta. She's my idol. Mahirap siya't lumaki sa ampunan. 6 na taong gulang lamang siya nang mamatay ang kanyang mga magulang. Nag-aaral siyang mabuti, tinaguyod ang sarili. Kung ano-anong trabahong pinasok niya para mabuhay. Naitayo niyang unicorn marketing agency mula sa wala. Nakakahanga talaga si Lola Marta. Ikaw naman na magkwento ng kahit na ano. Boring ang buhay ko. Aantokin ka lang. Makikinig ako. Tanungin mo na lang ako. Anong pangarap mo? Gusto kong maiahon sa hirap ang pamilya ko. Yun lang naman ang gusto ko. Pangarap para sa sarili mo. Saglit siyang napaisip, ano nga bang pangarap niya para sa sarili niya? Wala, makita ko lang na masayang pamilya ko. Okay na ako. Hindi masamang magmahal at tumulong sa pamilya, pero huwag mong kalimutang may sarili ka ring buhay. Darating ang araw na magkakaroon ng mga kapatid mo na sariling pamilya at papanaw ang ating mga magulang. Walang permanente sa mundo, maliban sa pagbabago. Darating din sa puntong may mga oras na wala kang kakapitan kung hindi ang sarili mo. Kaya hindi masamang isipin mo din ang iyong sarili. Tama ka, salamat sa pagpapaalala sa akin. Anong gusto mong gawin sa buhay mo? Sasamahan kita at tutulungang maabot ang pangarap mo. Umaliwalas ang kanyang mukha. Luis, gusto ko ng tahimik na buhay sa gitna ng bukid. Magtatanim lang tayo ng gulay at halaman. Babantay lang natin ang mga anak natin naghahabulan sa bakuran. Natawa siya sa pangarap niya. Bakit nga pala kita sinama sa pangarap ko? Hindi naman tayo tatandang magkasama, niiling niya sabi. Hindi natin alam, malay mo ikaw at ako palang endgame. Anong endgame? Wala, tara na. Ano nga ang endgame? Hindi na pinansin ng lalaking pangungulit niya. Hinila na siya nito palakad. May nadinig silang padating na sasakyan. Natuwa silang dalawa. Kinawayan to ni Luis.
Kuya, saan po kayo pupunta? May cellphone po ba kayo? Pwede pong makahiram? Naligaw po kami ng asawa ko. Naku iho, wala akong ganun. Ang anak ko lang na nag-aaral sa syudad. Baka pwede po kami sumabay kung saan po kayo pupunta o kung saan po may madadaan ng payphone. Sige, i-deliver ko tong mga bigas sa Kabayanan. Kaso mang isang oras pang biyahe. Sumakay sila sa likod ng maliit na truck. Sumiksik sila sa mga sako. Halos nakakandong na siya sa binata. Okay lang ba na medyo nakadikit ako sa'yo? Tanong niya. Alam niyang medyo sensitive si Luis sa personal space. Oo naman. Kinabig ng binatang kanyang ulot sinandig sa malapad nitong dibdib. Naramdaman niyang labi nitong tumatama sa kanyang noo. Napangiti siya sa ginawa nito. Humihiyaw ang puso niya sa saya. Ginising siya ni Luis na makarating sila sa Kabayanan. Nakita niyang inabot ni Luis ang suot na bracelet sa driver. Maswerte ang driver dahil hindi birong halaga kahit na anong suot nito. Naghanap sila ng tindahan na may cellphone o payphone kaso ipagabi na kaya sarado na halos lahat. Ang aga namang matulog ng mga tao sa lugar na to. Kumukulo ng tiyan niya. Malamang gutom na rin si Luis. Kaso paano sila makakakain? Nakakahiya namang kumatok sa pinto ng ilang bahay na kanilang nadadaanan. Magka-holding hands while walking naman sila. Heto na yatang sinasabi sa kantang Love Will Keep Us Alive. Gutom ka na ba? Tanong niya sa binata. Hindi pa, ikaw ba? Sabay nilang nadinig ang tunog ng kanilang tiyan. Kaso wala tayong dalang pera pambili ng pagkain. Aniya, may relo pa akong pwedeng isanla. Ako singsing at relo din. Hindi mo isasanlang mga binigay ko sa'yo. Saka mukhang walang sanlaan dito. Madaming ilaw at may naghihiyawan sa gitna ng plaza. Lumapit sila. May singing contest. Sumiksik sila sa karamihan ng tao. Napansin niya ang babaeng mangiyak-ngiyak sa kanyang tabi. May number ito sa dibdib. Mukhang malapit na itong tawagin kaya ninenervyos na. Miss, akong kakanta para sa'yo. Hati tayo sa premyo o kahit pagkain lang sa amin. Dahil pala desisyon siya, kinuha niya ang nakadikit na number sa dibdib ng babae at idinikit sa kanyang damit. Anong kakantahin mo? Tanong niya sa babaeng nagulat. I Will Always Love You in Whitney Houston. Kimberly, marunong ka kumanta? Tanong ng binata. Hindi masyado pero para sa libreng pagkain kailangan ipanalo ko to. Tinawag ng kanyang number. Umakyat siya sa stage. Bumpusan siyang umawit ng sariling version niya ng kanta ni Whitney Houston. Nakita niya si Luis sa audience. Nakita niyang ngiti nito at pumapalakpak pa. Sapat para ganahan siya. Lumalaban talaga siya sa singing contest para sa premyo at madalas siyang manalo. Habang kumakanta si Kimberly todo suporta si Luis, may biglang humawak sa balikat ng binata at hinila ito palayo sa karamihan ng mga tao. Naalarma si Kimberly na hindi niya matanaw ang asawa mula sa stage. May lumapit kay Luis. Si Anthony, ang head ng kanyang security. Inilayo siya nito sa madaming tao. Boss, pasensya na po't hindi namin kayo kagad nakita. Wala pong signal sa lugar na pinagdalhan sa inyo't malayo. Kabadong security habang nagsasalita. Alam nilang malaki ang chance na patalsikin silang lahat sa trabaho sa bago nilang matrace ang kinaroroonan ng amo gamit ang tracking device sa relo ng mag-asawa. Bukas nyo na kami sunduin. Diyan muna kayo sa tabi-tabi. Po, ano boss ang sabi nyo? Magpa-check up ka ng tenga mo kung ayaw mong maalis sa trabaho. Anang binata na lumayot bumalik sa kinatatayuan. Naiwang nagkakamot ng ulong leader ng 6 na security ng binata. Nanalo si Kimberly sa singing contest. Tuwang-tuwa sila. Niyaya sila ng dalagitang si Annie sa bahay nito para maghapunan. Ibinigay ni Kimberly ang buong premyo sa bata kapalit ng pagkain. Pumunta sila sa bahay nito na yari sa kahoy, ngunit maayos at malinis. Ate, pasensya na kayo. Ginisang gulay lang pong ulam namin. Mukha po kayong mayaman at baka hindi kayo kumakain. Gusto namin ng gulay at kung ano man ang ihahain mo kakainin namin. Ani Luis. Nasaan ang magulang mo? Nasa ospital po si nanay at si tatay ko pong nagbabantay. Pupunta din po ako sa ospital ngayong gabi. Kung wala po kayong matutuluyan, pwede po kayo dito munang matulog. Talaga? Sige bukas, makakahingi na kami ng tulong. Maraming salamat. Aniya, naghain ng dalagitan ng pagkain at naupo sila sa mesang yari sa kawayan. Anong sakit ng nanay mo? Tanong ni Luis na nagsasandok ng kanin at una itong nilagyan ng kanyang pinggan. May sakit po sa kidney si nanay. Kailangan po ng dialysis. Isulat mong buong pangalan mo at ang nanay mo pati ospital at contact number mo. Tutulungan ka namin sa pagpapa-ospital niya. Maraming salamat po sa inyo. Umalis na si Annie at naiwan sila.
May isang kwarto ngunit sa sala nila na pagdesisyon ng matulog. May binigay na kumot at una ng dalagita. Bago umalis, nakahiga na siya, labis din ng pagod at stress nila dahil sa nangyaring kidnapping. Nakakapanibagong huli ng kulilig sa paligid. Marami kasing puno sa bakuran nila Annie. Nilabahan niyang damit nila ni Luis. Nakapaligo na rin sila at pinahiram sila ng dalagita ng damit. Suot naman niyang dasta na pinahiram sa kanya. Lumabas ng banyo si Luis at suot nito ang lumang t-shirt at kupas na shorts. Bakit ang gwapo at ang hot pa rin nito? Mauna ka nang matulog, titignan ko lang ang paligid. Hindi natin kabisadong lugar. Tumayo siya at sinundan ng binata dahil hindi siya makatulog. Hinanap nito at nakita sa loob ng jeep sa passenger seat sa harap. Nakita niyang naninigarilyo ito. Never pa niyang nakitang naninigarilyo ito. Ngayon lang, baka stress ang binata sa mga pagtatangka sa buhay nito. Bakit super hot ang pagbuga ng usok nito? Lalaking-lalaki ang dating at bad boy image. Bakit nga ba madaming babaeng naaakit sa bad boy look? Nang makita siya ng binatay, kagad nitong tinapon ng sigarilyong hawak. Napansin niya na may kahan ng sigarilyo at lighter sa harapan ng jeep na malamang ay pag-aari ng tatay ni Annie. Matulog na tayo, alam kong pagod ka, yaya niya. May iniisip lang ako, tumabi siya sa passenger seat sa harap. May suspect ka ba kung sinong nagtatangka sa buhay mo? May mga natatanggap akong death threats, normal naman sa mundong ginagalawan ko. Huwag kang mag-alala, may security naman tayong nagbabantay. Nasaan ang security mo? Mahanap din nila tayo, tumango siya. Bakit hindi ka pa natutulog? May hinintay ka ba? Nanunuksong sabi ni Luis. Ha? Anong hinihintay? Aniya kahit pa alam naman niyang ang ibig nitong sabihin. Pilitin mo muna ako. Kapag gusto mo ng make love, pwede mo kong yayain. Huy, ikaw lang naman ang mahilig. Mahilig saan? Saan o? Saan? Bakit hindi mo masabi? Kinabig siya ng binata at mariing hinalikan sa labi. Ginagad niyang galaw ng labi nitong mapusok at mapaghanap na lasahan niyang sigarilyo sa labi nito na nakadagdag sa sarap ng lasa ng halik nito. Pumasok tayo sa loob, Aniya. Dito na lang, madilim naman at malayong kapitbahay. Kumandong siya ng paharap sa binata, tinuloy nilang halikan na parang wala ng bukas. Napahawak siya sa kamay ng binata. Luis, saglit, parang maiihi ako, daing niya. Just let it go. Ilang saglit pa'y sabay nilang narating ang rurok. Pawisan silang parehas ng huminto. Muli nitong hinalikan ang kanyang labi. Naunang nagising si Luis at nagluto ng agahan. Nakapitas ito ng talong at okra sa bakuran. May itlog din ng manok kaya fresh ang kanilang pagkain. May natirang kanin kagabi. Kaya sinangag na lamang ng binata. Pagkatapos kumain ng agahan ay lumabas sila at pupunta sa kabayanan. Naglakad lang sila. May nakita silang mga batang naglalaro na parang skateboard na gawa sa kahoy. Tabla ito na may gulong. Dahil pababa ang daan ay madaling mag-slide ang mga bata. Mga bata, pahiram niyan. Pasubok lang. Pumayag ang mga bata. Sinubukan ni Luis sa tila bata at sumakay tumihiyaw. Nainganyo siyang sumama. Sumakay siya sa likuran nito at hindi nito nakontrol ang tablang may gulong kaya dumiretso sila sa pilapil na maputik. Lumubog sila sa putik. Tawa sila ng tawa nang bumalik. May nakita silang poso sa liblib na lugar. Huminto sila upang magbanlaw na muna ng katawan. Mabuti na lamang at pambahay pa din na pinahiram ni Lisa ang suot nila. Maya-maya may dumaang mga kalalakihan. Pumito ito at pagkakita kay Kimberly na bakat ang katawan sa duster na suot. Hinawakan kagad siya ni Luis at niyayang lumayo. Ngunit ang dalawang lalaki naging 6. May dumating pa itong mga kasama. Dayo kayo dito. Ipahiram mo na sa amin yung chicks mo. Anang matangkad at payat na lalaki. Hinawakan siya nito sa kamay. Gago ka! Bulyaw ni Luis. Napalibutan sila ng 6 na lalaki at may isang naglabas ng balisong. Hindi pa kami nakakatikim ng ganyang kagandang dilag. Huwag mo kaming pagdamutan kung ayaw mong gripuhan kung tagiliran mo. Nilabas pa ng tila leader ng grupo ang dila. Kita niyang kamanya nito habang hinahagot siya ng tingin. May dumating pang 2 lalaki na may dalang mga kahoy na malapad. Matindi ang kabog ng dibdib niya sa takot at pangamba para sa kanila ni Luis. Inihaharang ng binata ang katawan. Patayin niyo na muna ako bago niyo hawakan ang asawa ko. Sambit nito.